Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 224. And our verse for today, Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakakapagbigay ng tubig sa lupa at nakakapagpalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Kagaya ko, alam ko, nahihirapan din kayong kumilos kapag hindi nyo rin ito naiintindihan. Kasi gusto natin, alam natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya lang, si Lord kasi, minsan may pinapagawa siya sa atin na parang hindi naman tayo sigurado dun sa outcome. Example, tinawag niya si Abraham, sabi niya pumunta ka sa isang lugar na sabihin ko sa'yo. Di ba? So si Abraham naman, iniwan niya ang lahat para sumunod sa ating Panginoon. Yun ang isang bagay na parang ang hirap-hirap sa atin bilang isang tao. Tinatanong natin minsan, si God ba talaga yung nag-utos nito? O kaya naman, bakit ako nandito? O kaya naman nagtatanong tayo kung bakit nangyari ang mga bagay na to. And minsan pa nga, meron tayong mga what if sa buhay natin. What if kung hindi pala si God yung nag-utos nito? What if kung si God yung nag-utos nito? What if kung magawa ko to? What if kung hindi ko to magawa? Marami tayong mga what ifs na para bang hindi tayo sigurado kasi talaga sa mangyayari. Marami tayong iniisip, marami tayong kapamaraanan, and sometimes nag-uutos sa atin si Lord ng hindi akma dun sa ating nalalaman at dun sa ating kapamaraanan. Sometimes gusto ng Lord lumabas tayo dun sa comfort zone natin, mag-step out tayo dun sa boat para makalaman natin na kaya pala natin na maglakad sa tubig kagaya ni Peter. Minsan kasi nililimitahan natin yung kayang gawin ng Panginoon sa sarili natin. But Isaiah chapter 55 reminds us that His thoughts are better than our thoughts and His ways are always better than our ways. Hindi talaga natin kayang arukin minsan yung iniisip ng Panginoon. At hindi porke hindi natin siya maarok, hindi porke hindi natin siya maintindihan, hindi natin alam or nakikita pa yung plano niya sa atin, ibig sabihin nun wala talaga siyang plano. Maganda ang plano niya sa atin. Yung Jeremiah 29:11, di ba? I know the plans I have for you, plans to not to harm you but to prosper you, di ba? Sabi niya sa Israel. Pero nung sinasabi yun sa Israel kasi hindi okay yung buhay nila. Nasa paghihirap sila nung time na yun nung sinabi yun ng Panginoon sa kanila. And sometimes si Lord, meron siyang plano sa atin. But yung pagdadaanan natin, hindi naman laging smooth talaga. But always remember that all things work together for the good for those who love Him. Kapag tayo ay tunay na nagmahal sa ating Panginoon, lahat ng mga pagdadaanan natin, lahat ng mga may encounter natin na pagsubok, laging may purpose. At yun ang isa sa kagandahan sa ating Panginoon. Hindi siya magbibigay ng sitwasyon, hindi siya magpapakilala ng tao, or wala tayong pagdadaanan na any situation or problems, negative or positive na situation na hindi niya alam. And laging merong purpose kung bakit natin ito nararanasan. Dun sa binasa nating verse, ang sabi doon, yun daw ulan ay hindi siya bumagsak ng wala lang, di ba? Ito, yung panahon natin ngayon, hindi natin maintindihan kung bakit ang tagal-tagal matapos ng ulan, di ba? Nakakalungkot naman talaga yun nangyayari. Pero naniniwala ako na mayroong purpose ang bawat bagay, bakit ito nangyayari sa atin. Kagaya ng ulan daw from heaven, bumabagsak dito sa lupa. Umulan siya for a purpose. Sometimes umuulan para tumubo yung mga halaman, di ba? Yung mga purpose ng ulan. Yung mga magsasaka, yun yung isa sa mga pinapangarap nila, yung umulan. And totoo naman na maraming nire-reveal sa atin ang walang humpay na ulan na to, di ba? Amazing nga di ba? Pinapaulan ng Diyos para tumubo yung mga halaman at mga puno. Tapos pag tumubo na yung mga halaman at mga puno, ito yung mga nagbibigay sa atin ng oxygen. Itong oxygen na to, ito yung kinakailangan nating mga tao para mabuhay. Nagpo-produce din sila ng mga prutas, mga gulay, na sino nakikinabang, tayo rin mga tao. Hindi natin minsan maintindihan nga kung
bakit ang tagal-tagal na ng ulan, di ba? Yung iba nga lubog na, nakakalungkot. Sa perspective ng Panginoon, even yung galit niya may purpose. In the same way, kinumpara yung salita ng Panginoon na hindi raw ito ipinapadala na hindi nito magagampanan yung purpose niya. I-accomplish daw ng kanyang salita yung dahilan kung bakit niya ito sinabi. Kaya huwag tayong tumigil sa pag-share ng salita ng Panginoon dahil even yung mga simpleng salita na kagaya ng ganito, nagagampanan niya yung purpose niya. Minsan, napapaisip tayo kung bakit ganito yung nangyayari, puro problema. Minsan nasa season pa tayo ng pag-aantay, minsan nasa season tayo ng nakukonfuse tayo, or minsan parang hindi talaga tayo sigurado sa mga nangyayari. And mapapatanong ka talaga Lord, ano bang purpose nitong bagay na to? Itong bagay na pinagdadaanan ko, ano bang purpose nito? Kasi hindi natin makita, di ba? Pero yun ang kagandahan kasi ng pananampalataya. That is faith sa ating Panginoon. Sabi nga sa Hebrews, and without faith, it is impossible to please God. Naglalakad tayo sa buhay na to dahil sa ating pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita natin. Hindi man natin nakikita kung konekta pa to sa purpose natin, but nakikita ng Panginoon. Lagi nating ipapanalangin sa Panginoon na nawa ano man yung season ng buhay natin na pinagdadaanan natin ay laging connected dun sa purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang purpose natin ay hindi para makita yung buong picture. Ang purpose natin is para magtiwala dun sa nakakakita ng buong picture. Maaaring hindi pa naman talaga tayo ready at sineshape pa ng Panginoon yung karakter natin para dun sa ating assignment, na yung bawat delay pala na nangyayari sa buhay natin ay isa lamang palang preparation para sa ating purpose. Isang bagay lang ang malinaw dito, na pag ang Lord ang nagsalita, kapag ang Lord ang nag-utos, kapag galing sa Lord ang mensahe, siguradong gagampanan nito yung purpose niya sa buhay natin. Sapagkat yung bawat purpose na ito ay hindi masasayang. Kaya nararapat na pagkatiwalaan natin kung ano man yung mga gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Pagkatiwalaan natin ang bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. Hindi natin kinakailangang maintindihan ang buong plano ng Diyos sa buhay natin bago tayo sumunod sa Kanya. Sumunod tayo sa anumang mga bagay na inuutos niya at sinasabi niya sa atin. His thoughts are higher than our thoughts and His ways are higher than our ways. At yung purpose ng Panginoon ay hindi ito walang kwentang purpose. Patuloy na magtiwala sa Kanya, patuloy na sumunod sa Kanya, at the same time, patuloy tayo na maglakad sa buhay na ito na kasama siya. Hindi man natin alam kung saan patungo ang daan na nilalakaran natin, but alam natin na maganda ang dulo nun at alam natin na hindi tayo mapapahamak dahil kasama natin ang ating Panginoon sa ating bawat paglalakad. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.